Good day everyone, we are Group 5 at ang topic na tatalakayin namin ay patungkol sa kalamidad ng tsunami. Ano nga ba muna ang tsunami? Tsunami is a series of powerful ocean waves usually caused by underwater earthquakes, volcanic eruption, landslide. This wave can travel across the entire ocean and cause significant destruction upon reaching coastlines. The term tsunami is of Japanese origin meaning harbor waves. Paghampas ng tsunami ay hindi mahihiwalay sa paglindol. Tsunami o seismic sea wave. Malaking alon na nililikha ng pangyayari sa ilalim ng dagat. Tsunami nga daw ay isang malakas na alon na nangyayari o nalilikha sa mga pangyayari sa ilalim ng dagat. At tsunami daw ay hindi mailalayo sa paghampas ng isang lindol, kung saan yung lindol tumatamas sa lupa, nanggagaling sa ilalim ng lupa. Which is ganun din sa tsunami, pero sa tsunami, sa dagat naman siya nangyayari. Yung sa lindol, sa ilalim siya ng lupa magsisimula, tapos aakyat yung effect ng lindol at magkakos siya ng destruction sa land. Sa may tsunami naman, sa ilalim rin ng lupa magkakaroon ng lindol, pero yung force ng lindol na nanggaling sa ilalim ng lupa or sa seafloor, aakyat at magkakos siya ng tsunami, na kung saan yung tsunami ay magkakos ng destruction sa mga coastline. Tsunami are commonly generated in subduction zones under ocean where two plates collide with one plate, A moving down under the other. Ang mga tsunami ay karaniwang nabubuo sa mga subduction zone sa ilalim ng karagatan, kung saan ang dalawang plate ay nagbabanggaan sa isang plate A na gumagalaw pababa sa ilalim ng isa. Yung first cause ng tsunami daw ay yung tsunami ay nabubuo daw sa mga subduction zone, na kung saan yung isang plate or yung plate na nasa ilalim ng dagat ay gumagalaw, tapos nagko-collide sila, na kung saan yung isang plate napupunta siya sa ibabaw ng isang plate, tapos yung force ng isang plate ay nagkakos ng destruction or nagkakos ng effect, kaya nagkakaroon ng tsunami. That is the first cause of tsunami. Second, when plates get stuck, the overriding plate B gets distributed. Yung pangalawang cause naman ng tsunami ay kung saan mai-stuck daw yung isang plate sa isang plate ulit. Yung kung saan yung plate na naganan o yung na-stuck, siya yung magkakos ng vibration or yung force niya ay madidistribute sa taas ng ocean at magkakos ng tsunami. Third cause of tsunami. Stuck area ruptures, triggering an earthquake and pushing up the ocean floor and sea water above. This start the tsunami which moves in opposite direction. Yung third cause niya daw is kung saan yung area ng tsunami ay mag-ruptures, mag-trigger siya ng earthquake, na kung saan yung earthquake na yun, ipupush up niya yung ocean floor, na kung saan yung tsunami naman ay mag-create siya ng tsunami which is pupunta siya sa opposite direction. Now, we are in preparation and prevention. In this part, malalaman natin kung paano natin ma-prevent and paano tayo mag-prepare kung magkaroon ng calamity na katulad sa tsunami. Ang first ay tsunami advisory. Small vessel may capsize, anybody exposed offshore will be caught in a strong tsunami current in the sea. Tsunami height, 20 cm up to 1 meter. Maaaring tumaob ang maliliit na sisidlan. Ang sinumang malantad sa malayo sa pangpang ay mahuhuli sa malakas na alon ng tsunami sa dagat. Yung first ay tsunami advisory. Sinasabi dito na yung height ng tsunami umaabot na sa 20 cm up to 1 meter, na kung saan kaya niya magpataob ng small vessels or mga maliliit na sisidlan, na kung saan di man siya masyadong delikado pero kaya niya pa rin magpataob ng mga maliliit na vessels. At kung may mga mamamayan man o kaya taong mapalayo sa dalampasigan ay kaya siyang matangay ng malakas na alon dulot ng tsunami sa dagat. Second one, tsunami warning. Tsunami wave will hit cause damage to low-lying areas.
low elevation structure will be flooded. Anybody exposed will be caught in tsunami currents. Tsunami height 1 meters to 3 meters. Tatama ang tsunami wave na magdudulot ng pinsala sa mga bababang lugar. Ang mga istrukturang mababa ang elevasyon ay babahain at sinumang malantad ay mahuhuli sa agos ng tsunami. Yung second one is tsunami warning. Yung height ng tsunami umaabot na sa 1 meter hanggang 3 meters. Dito na talagang masasabi nating delikado na ang tsunami dahil kung ano man yung mga ma-expose sa tsunami na mababa o kaya yung mga structure na mababa yung elevation, pwede na siyang maabutan ng baha at madamage ng caused by tsunami. Tapos, mas magiging delikado to lalo na dahil kahit wala ka pa sa shore pero yung height ng tsunami umaabot na sa 3 meters, kanya nitong maabot at pwede itong mag-cause at mahuli ka sa malakas na agos ng tsunami. And the third is major tsunami warning. Anybody exposed will be caught in tsunami current. Low elevation structure are expected to be completely destroyed and or washed away. Tsunami height 3 meters and up. Ang sinumang malantad ay mahuhuli sa agos ng tsunami. Ang istruktura ng mababang elevasyon ay inaasahang ganap na mawawasak at o maaanod. Ito na ay yung pinaka-major tsunami warning na kung saan delikado na talaga. Na kung saan sinasabi dito na kaya niya nang sumira ng mga low elevation area. Kung yung sa pangalawa, babahain niya lang. Pero dito naman sa major tsunami warning, kaya niya nang wasakin at matangay ng agos. At dito, kung kahit nasa loob ka lang ng isang lugar na mababa yung elevation, kaya ka pa rin matangay ng tsunami kasi sinasabi dito, low elevation structure are expected to be completely destroyed or washed away. So now, ito pa yung mga ibang things for us to be prepared and for us to prevent the tsunami. So this is the other preparation and other prevention. So una dito is your understand the risk. So dapat alam natin yung mga risk na mangyayari. Pangalawa, create an emergency plan. Yes, mahalaga yon. So we need to create an emergency plan para pag may emergency, alam natin yung gagawin natin, especially pag may itong disaster na to na tsunami. Pangatlo, assemble a disaster kit. Yes, mahalaga talaga yung disaster kit because it is for us to be prepared na kung merong mayayari talaga sa atin. Pang-apat, know how to respond to warnings and natural signs. So, dapat alam natin yung mga ibig sabihin ng sign or ng mga warnings na naririnig natin, kung tsunami ba talaga yun or just a natural warning. And number 5 is know your community's evacuation plan. So, dapat alam mo, inform ka kung saan kayo pupunta, kung anong gagawin nyo kapag tumama yung tsunami sa lugar nyo, kapag may tsunami doon. And last naman is choose a meeting place. Yes, dapat alam nyo kung saan kayo magkikita at kung saan kayo magsasama-sama para pumunta doon sa evacuation place na safe kayo. Now naman is to prevent. So, ito lang yung mga things na magagawa mo para hindi ka ma-harm ng tsunami. So, number 1 is consider unique needs. Number 2, follow official instruction. 3, move to higher ground or inland. So, itong pangatlo, pinakamahalaga to when it comes to tsunami. So, dapat, para ma-prevent mo din na ma-harm ka ng tsunami, dapat sa mataas ka pumunta, mataas na lugar. Kasi, hindi ka maabot doon yung tsunami pag mataas na lugar yung pinuntahan mo. Number 4, stay informed. So, dapat inform ka sa mga nangyayari. Kung pwede na babas, kung hindi pa. Number, yung last naman, do not return to the coast. So, kang babalik na sa pinanggalingan mo, lalo na kung hindi pa naman naaalis or natapos yung tsunami. Now, so we have here the real life tsunami. So, ito yung mga tsunami na talagang nangyari sa totoong buhay.
So number 1 is the Honga-Tonga-Honga-Hapay tsunami. So this is a major eruption of Honga-Tonga. Nangyari to noong December 2022 sa Pacific Ocean. So ito yung pinakaunang example. Ito din pala yung last tsunami na nangyari dito sa ating mundo. So number 2 naman is the Tsunami Sumatra. Tsunami Sumatra killed over 230,000 people in 4 countries. It was one of the deadliest natural disaster recorded in the history. So ito daw yung isa sa pinaka-deadliest na natural disaster na nangyari sa mundo. Isa siya sobrang naka-apekto sa mga tao. Kasi diba nakapatay nga siya ng 230,000 diba? Sa 14 countries. Nangyari ito noong 2004 sa Indonesia. Pangatlo is yung Tsunami Japan. So, Tsunami Japan, it was the world's 4th largest earthquake since 19th century and the largest in Japan since modern instrumental recordings began 130 years ago. So, ito daw Tsunami Japan, ito is, ang nag-cause sa kanya is yung 4th largest earthquake. So, isa siya sa pinakamalakas din na earthquake na nangyari. At nangyari ito sa Japan noong 2011. Marami ding tao ang harm dito sa tsunami nito since 4th largest siya, diba? So, 4th is the Chicxulub tsunami. It is triggered by the asteroid impact approximately 66 million years ago. So, ito yung tsunami na sinasabi nila na na-triggered siya dahil sa pagbaba ng asteroid, and dahil sa asteroid impact na yun yung nag-cause ng tsunami. So, ito over 66 million years ago na siya, so sobrang tagal niya na. And nangyari ito sa Yucatan Peninsula, Mexico. So, sa Mexico siya nangyari. So, number 5 naman is yung Lituya Bay tsunami. Earthquake causes the fall of 3 million cubic meters of the rock. So, dahil doon din sa earthquake na nag-cause ng fall, yun yung nag-cause din sa Lituya Bay tsunami. So, nangyari itong Lituya Bay tsunami noong July 1958. Nangyari siya sa Alaska. So, itong mga nilagay ko dito is some of the real-life tsunami lang na makikita mo talaga. And that's all. So, yung mga sinabi ko lang dito is yung mga other preparation and prevention for tsunami and yung 5 types of tsunami na nangyari in real life. So, again, sabi dito, tsunami is giant waves caused by earthquakes or volcanic eruptions under the sea. So, earthquake, it is caused by the earthquake or pagguho or paggalaw ng ground sa baba ng sea. Ito naman yung preparation or prevention for tsunami. So, number 1 is tsunami advisory, tsunami warning, and major tsunami warning. So, ito naman, isummary ko lang yung mga tsunami nangyari in real life. So, number 1 is yung Honga-Tonga-Honga-Hapay tsunami. Number 2, Tsunami Sumatra. Number 3, Tsunami Japan. Number 4, Chicxulub tsunami, at last Lituya Bay tsunami. So that's all. Thank you for listening in our video report. I hope you learned something. Again, ang topic po namin is about tsunami.